Tok Tok, tao po, tara na at papasukin ang mga kwentong may kabuluhan. Mga kwento ng kultura at kasaysayan, tumuklas ng mga bagong kaalaman, direkta mula sa mga cultural experts at sa mga taong nagtataguyod ng kultura at kasaysayan ng bansa. Abangan ang mga kakaibang trivia sa Talk of the Town. Mapapakinggan sa inyong mga radyo at mapapanood ng live sa mga official social media accounts ng programang Tok Tok, usapang kultura at kasaysayan. Tok Tok, tao po. Isang magandang araw po sa ating lahat. Kayo po'y nakikinig dito po sa programang Tok Tok, usapang kultura at kasaysayan. Ako po ang inyong makakasama, Joshua Nicdao. Sa ating pong usapan ngayong araw ay special po ang ating episode ngayon dahil live po tayo dito sa Sitio Talabahan, Barangay ng Bagna, City of Malolos, Bulacan. Dahil dito po nakatira ang isa sa ating makakausap ngayong araw. Mamaya po papakilala ko po siya, pero bago po ang lahat, inyo po kaming subaybayan sa atin pong mga radyo, gayon din po sa aming mga social media accounts. At bago tayo pumunta sa mismong sentro ng ating usapan ngayong araw, ay pag-usapan muna natin ang ilang mga Tok Tok trivias natin dito sa Tok Tok of the Nation. Bukas po, December 8, ay dapat po naka-schedule yung pagdiriwang ng kapistahan ng Immaculada Concepcion. Pero dahil po sa taong ito, natapat po ito bilang 2024 ay linggo, no? Kaya naman ipinag-utos po ng Simbahang Katolika na ito po ay ilipat ng December 9 o Lunes, no? Dahil po yung linggo ay natapat din na ikalawang linggo ng Adviento o yung araw ng paghihintay sa kapanganakan ni Kristo. Kaya naman po ito ay dineklarang pista opisyal o special non-working holiday sa lalawigan ng Bulacan, sa City of Malolos, sa bisa po ng kautosang ipinasa ng kanilang sangguniang panglungsod. Kaya naman po, walang pasok sa December 9, Lunes, sa lungsod po ng Malolos. Ayan, at yan po ang ating Talk of the Town. At abangan niyo pa po ang ilang pa sa ating mga trivias maya-maya lamang. Bueno po, punta na tayo sa ating pag-uusapan ngayong araw. Usapang pagkain po tayo, no? Mukhang masarap na kwentuhan po ito dahil masasarap na pagkain at medyo kakaiba yung ating pag-uusapan. At ang makakausap natin ay isa sa mga nagsusulong upang maipreserba ang mga pagkain ito. Kilala po ang Sitio Talabahan dahil sa kanyang industriya ng talaba. Kaya nga po Talabahan ang pangalan. Dahil noong mga panahon ay talagang marami o talagang sa bawat bahagi nito ay merong mga nagtatalaba. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unti na po itong nawawala. Unti-unti na pong nagsasara ang mga talabahan sa mismong talabahan. Paano nang gagawin natin? At bago man tuluyang mawala ang mga talaba sa talabahan, may isa po na residente ng Sitio Talabahan na nagpapanatili at tuloy na bumubuhay sa kulturang ito at sa industriyang ito. Makasama po natin siya ngayong araw, si Ginoong Lauro de Ocampo, o mas kilala ng kanyang mga kabarangay bilang pong si Kalaling. Kalaling, magandang araw po. Magandang araw po sa inyong lahat at nabuhay tayong lahat dito sa po. Kalaling, maraming salamat po at pinaunlakan niyo po yung aming imbitasyon. Tuloy muna po tayo, konting background muna po tayo sa inyong sarili. Ano po ba inyong pinagkakabalahan sa buhay? Ngayon po naandito po ako sa lugar namin, dito sa Talabahan, at nagtitinda-tinda ng kahit papano, mga gulay-gulay o isda, bangus, at yan talaba. At itong talaba pano, unti-unti na namamatay kultura dito sa amin Para hindi mahinto ito, pinilit kong magkaroon ng ibang putahe na hindi alam nung iba na tiga rito sa Bulacan na meron palang lutong ganon. Kaya hindi po pwede mawala itong talaba dito sa lugar namin. Opo. Kaya nabanggit ninyo, gumagawa kayo ng ibang putahe. Paano ba kayo muna nahilig sa pagluluto? Nung dati pa, sa dagat pa ako, na nagano kami ng talaba, sawa na kami doon sa Nilaga, yung may balat. Ngayon, nagluto kami. Sabi ko, minudo naman ako, gawin natin para sa baboy. Sabi nga nung iba, pwede ba yun? Pwede ka ako.
Sabi ko, tikman namin. Niluto ko, nag-boom naman. Mhm. At paano, nakilala hanggang dun sa, at paano, nagigest tayo, na sari-saring luto, tusino, minudo, kaldereta, sisig. Maraming bagay na iluluto sa Talaba. Kaya ang Talaba, medyo sa lahat ng Shell, yan ang pinakamahal. Mhm. Kaya yung mga kabya, murene, Mhm. pinaka-dabas pano ang Talaba. Nabanggit niyo po noong mga panahon din na yon, dati marami pang talaba. Pwede niyo bang ikwento sa amin ano ang itsura ng industriya ng talaba dati sa Talaba? Nung dati paano talagang bangka-bangka, kung magsabit kami niya, kung magsabog kami sa dagat, at iniintay namin magkaroon ng similya. Ang talagang similyahan, itong October, ang ani naman ito, January to February. Mhm. Yan ang kasagsagan. Doon po makikita yung mga similya ng maliliit na talaga yun na po ang inaani. Noon po talaga napaka sikat nitong Talabahan. Madadaanan nyo dyan sa karsada, mga sari-saring luto ng Talaba. At saka isa pa, talagang dito sa Talabahan, number 1 kabuhayan yan. Mhm. Kaya itong, kung sakali na mamamatay itong industriya ng Talaba, marami maapektuhang mahihirap. Dahil dyan halos umaasa yung iba. Mhm. Kaya hindi po pwedeng mawala itong kultura ng Talaba dito sa amin. Mhm. Kaya pinipilit naming mabuhay at huwag mawala yung pangalan ng Talaba. Kaya kahit papano, itong mga umahanap kami ng ibang luto, ibang putahe, na para hindi makalimutan itong Talaba. Mhm. Pag-usapan po natin ito pong nababanggit ninyo na mga putahe. Bakit nyo po naisipan na, sabi nyo po kanina, tusino, menudo, kaldereta, di ba po ang ginagamit doon kadalasan, mga manok, baboy, baka, bakit naman po ba Talabang naisipan din yun? Kaya liliit po ng mga... Yung paano, Mhm. yung Talaba paano, kakaiba nga kaya Mm. sasabihin nila kakaiba. Yung pangaraniwan, sinabi mo, na sa baboy sa manok, kaldereta at baboy, minudo, hindi namin, yung iba paano hindi po pwede yung kumain ng ganun mga may high blood. Itong Talaba, wala, open to kung pwede mong kainin kahit na may high blood ka o ano, hindi nakapag. Saka isa pa, ang totoo nun, dito sa amin, iyan ang isa talaga sa kinabubuhay dito sa amin. Mhm. Sa mga pagluluto, ang nag-boom dyan hanggang sa ngayon siguro napapanood nyo, yung tusinong Talaba. Tusino. Tusino. Yung... Tusino, kaiba nga. Di ba po, ang tusino ay baboy. Pwede rin sa manok. Manok. Yan, Oo. Kaya itong Talaba, tusino. Kaya marami namang naging interesado na matikman nila. Mhm. Kaya hanggang sa ngayon, dire-diretso ako may umorder, gagawa ko, luto mo ako ng tusino, matikman ko. Hanggang sa lumaki itong pangalan tusinong Talaba. Tusinong Talaba. So sa kaalaman po ng marami, no? Yung Talaba kasi, batay sa ating pananaliksik, paano siya nabubuo, di ba? Ano po siya? Yung mga balat ng Talaba, itinatali at ibabalik sa dagat. Tama po ba? Ibabalik sa dagat. At doon kakapit yung mga bagong similya ng Talaba. Kaya mabubuo yung panibagong Talaba. Ang problema, batay sa mga pananaliksik din, sa mga datos, kumakaunti dahil sa climate change. Sa tingin nyo, saan papunta ang industriya ng Talaba sa Talabahan sa unti-unting pag-iiba ng klima? Tulad nga ngayon, medyo may pinag-uusapan na itong baybay dagat na tinataniman ng Talaba na kinukunan ng similya, Mhm. huhukayan ng San Miguel, gagawing airport, tatamaan. Kaya ngayon, ang mga tiga rito sa amin, nagkilos protesta sila na para wag maubos itong similya dahil pagka kinuha mo paano yung nasa ilalim na pinagkukunan ng similya, wala na. Sasabit mo, walang mangyayari. Kaya pag iyon ang hinukay, ang papalit doon burak na. Kaya marami sa amin ngayon na tumututol doon sa project. Kaya lang, wala tayong magawa. Ang maliliit doon sa malalaking bagay. Mhm. Kaya hirap ngayon. Ang totoo nun, nung dati, nagtatanim kami ng 1,000, 6,000, hanggang 10,000 sa laksa. Ngayon, hindi ka na makakapagtanim ng 3,000 o 4,000 sa liit ng pwesto dahil nakuha na yung mga similya nakakapit doon sa sinabit namin. So kumbaga, hindi lang pala climate Oo, change ang hindi kalaban nyo.
Pati yung sinasabing mga pagbabago, industrialization. Pagbabago. Kaya nga eh. So, sige po. Kaya nga, marami ngayon na dito sa amin, kaya halos mawawala na ata itong talaba rito, umaangkat na lang sa iba. Dahil kulang na ang supply. Dito, dati kami nagsusupply eh. Maraming mahango sa amin. Ngayon kami na halos sa nawawalang mga similya. Dati kami nagbibigay, kami hinahanguan, kami nagbebenta. Ngayon kami na umaangkat. Ngayon na kami na namimili para mapagpatuloy lang namin na huwag mawala yung talaba. Para dire-diretso na yan. Isipin natin, sa kabila ng mga pagbabago na pag-unlad, ay may mga naapektuhang maliliit kung sakali yung mga negosyo, lalo na doon sa mga karagatan. Kaya nga po. Nawawala dahil pagka hinukay mo paano yun, burak na halili, wala na. Patay na similya. Hindi nakakapit ang similya. Tulad nga nung nangyayari sa Malabon, sa mga tahungan, nabalitaan nyo yun na hinuhukay, pinigilan. Dahil wala na silang kukunan ng panghanap buhay, tsaka isa pa, maraming masasagisa ang maliliit. Ang nabubuhay lang ay malalaki talaga. Grabe, no? So isipin natin, akalaan natin, ang kalaban lang ng mga nagtatalaba dito sa talabahan ay climate change. Pero hindi pala, pati pala yung mga pagbabago, pag-unlad na masasagasaan yung kanilang hanap buhay. Diba? Parang ang ironic pakinggan, parang kakaiba na talabahan ng pangalan, pero wala nang talaba. Wala nang talaba. Kaya nga, pinipilit namin na huwag mawala, umaangkat kami sa iba ngayon, para dire-diretso kung sakali, nakakapagtanim pa naman, paunti-unti nga lang, kinakapos na ng supply. Kaya yung climate change kalaban, yung pagbabago ng klima ng panahon, kalaban ng talaba. Dahil masaya lang din paano bago ka maka-produce niya na lumaki. Amag mo, tatanim mo October, pag hindi ka sinuwerte at hindi ka dinaanan ng similya, yung 3,000 mo, baka hindi pa mga lahati na magkaroon ng laman sa sama ng panahon. Kaya kung lalo, yan, mahuhukay pa, papalit pa mga burak, lalo nang mawawala ng, kung sandi pa yung kinalalagyan ng talaba, na doon dumadalo yung similya, mga kalahati o higit sa kalahati ang makukuha. Kaya lumiliit ang popular ng similya ng talaba. Apektado, no? Kaya gumagawa po kayo ng paraan para yung natitira na similya, natitirang mga talaba ay mabuo. Ngayon po, nakita natin, gumagawa po kayo ng mga tusinong talaba, ng minudo. Ngayon, kamusta po ang pagtanggap dito ng mga tao? Kamusta po ang suporta ng gobyerno po? Kinilala na po ba ito ng gobyerno? Iyon nga ang isa Pinaglalaban namin maliit para hindi mawala yung industriya nito talaba at talaga naman nakakatulong din sa iba. Maraming natutulungan. Ngayon, yung suporta ng gobyerno, dadaing kami, mabibigyan ka ng konti, hindi naman tulad nung dati na talagang buo ang suporta nila dahil nakikita nila umaani, lumalaki. Ngayon, hirap magbigay ng pinansyal o utang. Mangungutang ka dahil alam nila papatay na ang similye. Kaya hindi ka nabibigyan ng tulong ng gobyerno, konting-konti na lang. Wala din. Wala rin. Yung mga ginagawa niyo pong tusinong talaba, ito po ba yung kinilala na lang pamahalaan? O mayroon po bang tulong na para mas makilala yung ginagawa niyo? Sa akin naman yung pinagagawa kong tusinong talaba, minudong talaba, pwede ba akong magbanggit ng mga ibang programa na Yun, nung nakita siguro nila na unang nagpunta rito sa akin, ang Jessica Soho. Tapos, pinalabas sa Jessica Soho, pinuntahan ako ng unang hirit at tungkol din doon sa talaba dahil ang niluto ko doon sa Jessica, minudo at saka kaldereta. Ngayon, nakilala nila, sabi ko marami pang luto. Nung napunta sa akin ng unang hirit, dito mismo sa lugar namin, sa Talaban, dyan sa tulay ng Atlag, dyan ko ginanap yung unang hirit para makita nila na suportado ng mga mananalaba itong ginagawa ko. Para yung merong gustong umangkin o kaya mawala yung similya na mga malalaking programa, makita nila marami palang bagay na magagawa itong talaba. At sinusuwa. Kaya yun, unang hirit, yan, Jessica Soho, hindi paano makikilala itong
talaba kung hindi magbo-boom to, hindi makikilala, hindi sisikat na pangit ang lasa. Kaya ngayon tinatangkilik, hindi ka naman pwedeng humingi ng suporta sa gobyerno. Ang bibigay lang sa'yo talaga suporta ng mga mananalaba. Sige, gumawa ka niyan, ibenta natin para magpera tayo. Ganun na lang. Sa kapwa nyo rin talaga sa mananalaba. Kaya ayaw ng mga mananalaba na mawala yung produkto namin. Mga kaibigan, so pansinin natin na merong mga gumagawa ng paraan para maisalba itong industriyang itong kultura nila ng paggano ng talaba. Ang problema, walang sapat na suportang nakukuha, namamatay na rin yung industriya. Saan pa papunta yung ating mga kababayan na doon umaasa, kumbaga? Balita namin, meron pa kayong iba bang niluluto, pero mamaya po yan sa ating pagbabalik ay pag-uusapan pa natin yung isa pang putahe na niluluto nitong si Kalaling dito sa barangay ng Bagnaan po. Sabi ng ilan, itong pagkain daw na ito ay bulok. Abangan natin kung ano tong pagkain na to. Usapang bulok naman po tayo. Kumakain ba ng bulok ang mga taga-barangay Bagnat? Abangan po natin yan sa ating pagbabalik dito po sa Tok Tok, Usapang Kultura at Kasaysayan. Tok Tok, tao po. Tara na at papasukin ang mga kwentong may kabuluhan. Mga kwento ng kultura at kasaysayan. Tumuklas ng mga bagong kaalaman. Direkta mula sa mga cultural experts at sa mga taong nagtataguyod ng kultura at kasaysayan ng bansa. Abangan ang mga kakaibang trivia sa Talk of the Town. Mapapakinggan sa inyong mga radyo at mapapanood ng live sa mga official social media accounts ng programang Tok Tok, Usapang Kultura at Kasaysayan. Tok Tok, tao po! Tayo po'y nagbabalik dito po sa ating programang Tok Tok, Usapang Kultura at Kasaysayan. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Joshua Nicdao. Kasama pa rin po natin si Ginoong Lauro de Ocampo, si Kalaling. Kanina pinag-usapan natin yung yung industriya ng talaba dito po sa barangay ng Bagna. Kung paano ito unti-unting nawawala dahil sa global warming, sa climate change, o ganoon din sa industrialisasyon. Ngayon, pag-uusapan natin ng isa pa sa mga kultural na pagkain o cultural food na mayroon ang barangay na ito. Kung tawagin po ito ng marami, bulok, no? Kasi ito po ay mga isda na galing po sa fish kill o yung mga namatay ng isda at lumulutang na lang po sa mga palaisdaan. Ang tawag po ng mga taga-barangay Bagna sa lugar na ito at sa pagkain ito ay lumlum. Kalari, ano po bang lumlum? Ano bang paliwanag dito? Ba't daw bulok? Ano bang ganito po? Yung iba nga hindi makapaniwala dahil na bakit daw niluluto pa yung bulok at sabi ko, kakaiba nga yan eh. Yung iba paano bibili ng sariwa para lang wari mo walang piskil paano sa plastahan niya. Bago ka makatikim ng lumlum, yung mga piskil lumulutang, namamatay ang bangus, madalang. Dahil ayaw lalo nung may-ari ng plasdaan na magkamatay ang bangus bago ka makatikim ng lumlum. Ngayon, yung iba gusto lumlum, naiinip na sa piskil, bibili ng sariwa yan, bubulukin. Bakit kanya bubulukin? Gusto na nilang matikman yung lumlum. So kung hindi bulok ang isda, ay sasadyaing bulokin? Oo, sasadyaing bulukin. Dahil hindi ka makapaglumlum at hindi mo malalasahan yung lasa ng tumikim kayo ng sariwa at tikman yung lumlum na bulok. Tikman nyo kung alin ang malasa. Paano po ba nagsimula itong lumlum sa lugar na ito? Nung araw pa, medyo maliit pa ako, medyo may isip na rin ako. Nakikita ko, niluluto ng tatay ko. Sabi ko, ano ba kako yan? Bulok na kako yan, lulutuin nyo, baka sumakit ang tiyan namin. Sabi kong ganun, hindi, kalulutuin ko ba sa lolo ko pa natikman to, sa lolo nyo sa lolo ng lolo nyo Kung ito nakakasama, hindi ko nalulutuin, pakakain ko sa inyong mga anak ko. Ngayon, hanggang sa ngayon, hindi namatay yung kultura niyon at ako ang nagpapatuloy na gumawa nito. Kaya ngayon naman, kung tawagin nga ako manlauro ng lumlum. Basta rito sa Bagna Talabahan, sino ba nagluluto ng lumlum, at sigurado tuturo na yung bahay ko. Dahil madalang may nagluluto ng lumlum, hindi mo makuha talaga yung perfect na lasa. Dahil pagka dumaplis ka sa suka dyan, sa mga rekado, mahanglay.
Saka isa pa, may lasa, malalasahan mo yung bulok. Mhm. Kaya kailangan dyan, malinis ang pagkakagawa mo. Opo, so ibig sabihin, mga kumbaga, ang para sa marami ito ay patapunan ng mga isda. Ano po ba ang sinasalamin nito sa kultura ng lugar? Bakit tingin nyo, bakit niluluto pa rin yung lumlum kahit na bulok na ito kung sa paningin ng iba? Yung mga isda pa, pangkaraniwan pagka lumutang, daing. Mhm. Dinadaing, tumatagal lang ng ilang araw, at saka isa pa, pagka walang araw, hindi mo madadaing. Mhm. Mabaho. Kaya ito namang lumlum, na to, 2 linggo o 3 linggo kat wala sa rep. Pwede to eh. Kaya nga yung iba na nagkaroon ng fish hit, nag-i-stock nga din madalang makatikim. At isa pa rin sa pinagmamalaki ng bagna na pagkain, yan lumlum. Dahil kung iyan ay nakaka-apekto sa katawan ng tao o anong paman maramdaman sa katawan, hindi na po namin ipagpapatuloy itong paggawa ng lumlum. Isipin natin mga kaibigan, yung patapon para sa iba, pinakikinabangan ng mga taga-barangay ng Bagna. Ito ay, kumbaga, sumasalamin doon sa pagiging innovative o gumagawa ng paraan yung mga tao para hindi masayang yung mga nakukuha nila. Kasi, halimbawa, dahil nga po sa nag-iibang klima, climate change na naman po ito, dahil sa nag-iibang klima, nagkakaroon ng mga fish kill. At imbes na masayang, ginagawan po nila ng paraan. So, paano po ba ginagawa itong lumlum? Paano po ba ang proseso nito? Ang lumlum pagka talaga gusto namin tumikim, bibili kami yung sariwa, ha? Sabi ko sa inyo yung sariwa. Luto nga tayong lumlum. Bukas, bibili na ako sa umaga ng bangus, mga 2 kilo, ibababad ko na sa tubig yan, magdamag. Mhm. Pagka naman wala sa tubig, ibabaon ko sa putik para madali ang proseso. Kaya, sa putik, para nagpapalasa rin paano ang putik eh. Nandiyan, masustansa paano yan eh. Kaya kailangan dyan malinis pagka binoon mo sa putik. Kaya nga, yun, bibili ko sa umaga, magdamag lang nakababad, sa timba, kaya sa banyera, pagka yan eh, lumutang na, yan ang lumlum. Pwede nang gawin. Hindi ka pwede maglumlum ng sariwa eh. So, paano po ba siya niluluto? Ano po ba ang mga ingredients na kailangan pag Ang sahog paano dyan sa lumlum, ang number 1 dyan paano, marami kang bawang, bawang? Mhm. tapos pamintang buo. Ang pinaka-importante, pampalasa at pampabango, pampawala ng lansa ang alagaw. Huwag kayong magluluto ng lumlum na walang alagaw. Mhm. Mawawala ng apekto yung luto nyo. Saka konti lang mo. Purong suka, wala kang lalagay na tubig para hindi nasisira. Mhm. Kaya purong-puro. Kaya ilang mga sangkap niyan, bawang, simple lang. Bawang, yung alagaw, suka, paminta, at kauna-unahan ang kauli-ulihan nung ilalagay. Pagkatuyo na yung suka, at nakaano na siya, bubusan nyo ng kakanggata. So may Yan gata. ang nagpapasarap sa lumlum ang kakanggata. Dahil nasipsip niya ng lahat ang ingredient ng isda. Dahil iyan malabo laman yan eh. Kaya nasipsip na niya, pinakukuloan mo sa purong suka at saka sa mga ricado, nasisipsip ng laman. Pagka yung luto na at binusan mo ng kakanggata, nahandun lahat ang sustansya niyan. Mhm. So kasi para sa kaalaman ng lahat, ang pinakamahalaga doon yung alagaw. Kasi nagpapawala din siya ng lansa, nagbibigay siya ng lasa. Yung alagaw po ay isang uri ng dahon na matatagpuan. Lokal na matatagpuan yun sa ilan, pero parang wala na rin ganong makikitang puno ng alagaw dahil wala na nga rin po mga kapatagan dito. Dahil nga po it's either napalitan na ng kung ano-anong mga infrastruktura, madalang na rin. Pero baka makakita kayo, ang hugis nun ang itsura nun parang ano bang itsura nun? Parang medyo sa malaki. dahon lang siya ng bayabas na malapat. Malapat siya ng konti. Malapa. So, mas mabango yun O mabango. Parang oregano, parang ganun ang amoy niya. Yun, So, pagka pinitas mo, talagang aamoy agad ang bango. Kaya yan ang nagpapabango, nagpapalasa. Huwag kayo magluluto ng lumlum na walang alagaw. mhm. Kaya importante yan. Palari ito. Ano natin, gaano ba kahalaga na makita at malaman ito ng mga kabataan yung inyong pagpreserba doon sa talaba, pagpaluluto ng lumlum.
Sana nga yung mga kabataan natin, uso ngayon pa, nasa kwarto, nag-cellphone, hindi nila nakikita na o nararanasan nila yung mga nawawalang panahon. Tulad nga ng talaba, yung mga kabataan nasa cellphone. Paano nila maiaangat? Kaya mga anak ko, sabi ko, anak, pag ako magluluto, titingnan nyo kung paano, tsaka kung saan kinukuha, para ako hindi mawala yung kultura o yung ano natin dito sa Bulacan. Isa sa Bulacan, pinagmamalaki natin yan lumlum at saka tosinong talaba. Pag iyan nawala, tulad nga, palipas na nga yan, kailangan huwag lumipas eh. May magpatuloy hanggang sa kaapu-apuhan natin. Kailangan natin yan. Para naman sa susunod na henerasyon, yung lumlum pala saka yung talaba, masarap nandun sa lugar na yun. Yung iba, di ba, may Bisia, may pinagmamalaki. Yung ibang lugar, Cebu, may pinagmamalaki. Kailangan natin na mawala dito, huwag mawala dito ang kultura natin na pinasisikat natin o pinakikilala natin dito sa buong Bulacan at kahit saan lugar na nakatikim ng lumlum at tosino. Kaya sabi ko nga, huwag sanang mawala itong kultura natin na to sa Bulacan at ipagmamalaki natin to. May nakikita pa po ba kayo na magtutuloy po nito? Sa ngayon siguro nakikita ko na parang interesado na rin yung iba dahil yung iba nga sabihin, na TV yun, sumikat. Siguro ganun ang ano nila, gayahin ko nga ito, wag ko nga itigil ito. Titingnan ko lang kung ano sistema. Nakikita naman nila pag ako nagluluto. Talaga pinakikita ko dahil ayoko nga mawala yung tradisyon na yan. Kaya gusto ko maraming matuto dito sa amin at pagka naman ako nakapagluto, hingi nga tikman ko, pinamimigay ko para makita nila at malasahan nila, ito yung lumlum, ito yung tosino. Ganon. Kaya nga, na TV tayo, na Jessica Soho tayo, na Ann Cortez tayo, tapos dapat alam mo, dahil tungkol sa ganyan, dahil itong Bulacan nga ang pinagmamalaki, yung pagkain ganyan. Meron po ba kayong mensahe sa mga kababayan natin para tungkol dyan sa inyo pong pagsusulong na maipreserba yung ganitong klase ng mga kultura? Sana itong mga kababayan ko, kung mawala man ito, huwag nating pabayaang mawala itong kultura natin dahil ito ang mag-aangat sa Bulacan. May masabi man lang na, sa Bulacan pala meron nun, sadyain nga natin. Sana tulungan ako ng mga kababayan ko, sila rin magluto. Mag-suggest din sila kung ano na alam nilang putahe, sa talaba, meron silang alam. Huwag silang maihiyan na magluto. Huwag silang maghihiya, meron akong ganitong alam, luto ko nga. Dahil pag kayo nahiya sa isang ginagawa nyo, at kayo lang nakakalasa, hindi makikilala ng iba. Kailangan, tuloy-tuloy lang kayo. Tuloy-tuloy lang. Kaya sabi ko nga, lumlum marami na yan na nagluluto. Okay naman, na-approve ng lahat. Kaya marami na dito sa atin na, dito sa Bulacan na talagang nakakatikim o nagluluto na ng lumlum. Ayan mga kaibigan, talagang kulang ang ating oras para pag-usapan ito, At ito isang imbitasyon na rin para sa lahat na subukan, hindi masamang subukan yung mga ganito. Siguro para sa tingin ng marami kakaiba siya o tingin ng marami ay ito ay baka hindi safe kasi bulok. Pero tandaan natin na naging saksi ang mga pagkain ito sa kung paano umunlad ang isang lugar, kung paano ang mga kwento sa likod ng mga pagkain na yun, paano siya nabuo, pagpapakita siya ng pagiging innovative ng mga Pilipino, pagiging mapamaraan sa mga bagay na meron sila. Pero napakadami na ring problema na nagiging karibal ng kulturang ito. Nandiyan ang climate change, nandiyan ang industrialisasyon, nandiyan ang iba pang mga pagbabago na wag sanang maging dahilan para tuluyang mawala itong mga pinagsusumikapan ni na Mang Lauro na maisalba o maipakita pa sa susunod na henerasyon. Kasi baka mawala ng pagkakataon yung susunod na henerasyon na maranasan, yung naranasan ng henerasyon na ito tungkol dyan sa ganitong mga klase ng pagkain o sa ganitong klase ng mga kultura. Kaya po mga kaibigan, nakapanayan po natin si Ginoong Lauro de Ocampo, residente po ng barangay ng Bagna, lungsod ng Malolos, Bulacan. Muli po, ako po ang inyong lingkod, Joshua Nicdao, na nagpapaalala ang programa pong ito na atin pong pag-ingatan, pagyamanin, at pahalagahan ang mga produkto po ng ating pamayanan dahil baka dumating ang panahon na yung mga bagay, paniniwala at kultura na ating ipinagmamalaki at kinikilala ay maging bahagi na lamang ng ating mga alaala. Muli po, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pakikinig po sa amin. Isang mapagpala, isang makasaysayang araw po sa ating lahat. Mag-ingat po tayong lahat.
At inyo pong nabakinggan ang mga kwentong cool at may saysay dito sa programang Tok Tok, Usapang Kultura at Kasaysayan. Abangan nyo po ang aming mga episode tuwing Sabado, alas 3:30 ng hapon. Mapapakinggan po sa inyong mga radyo at mapapanood ng live sa mga official social media accounts ng programang Tok Tok kasama si Joshua Nigdao. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at mabuhay ang kasaysayan at kultura ng Pilipinas.